Ginit ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, hindi siya pugante sa kabila po ng pag-alis niya sa protective custody ng Senado. Pero habang nagtatago ang senador, ang NBI may lead na raw sa kinaroroonan ni Bato. Narito po ang report ni Camille Samonte. Consistent na galawang pugante, yan ang komento ng Office of the Solicitor General kay Senator Bato de la Rosa. Kaya hiling nito sa Korte Suprema, ibasura ang petisyong Temporary Restraining Order o TRO para sa nakabinbin nitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pero nanindigan ang kampo ni Senator Bato na hindi pugante ang senador sa kabila ng pag-alis niya palabas ng Senado. Sa kanilang tugon sa SC, sinabi ng kampo ni de la Rosa na hindi dapat gamitin laban sa senador ang Fugitive Disentitlement Doctrine. Sa ilalim niyan, maaaring mawalan ng karapatan ang isang individual na tumatakas o nagtatago sa batas na humingi ng tulong sa korte. Wala raw ebidensya na tuluyang nagtago o umiwas sa mga otoridad si de la Rosa. Pinanindigan din nilang walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa dahil kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Hindi raw pwedeng ipatupad ang ICC arrest warrant sa Pilipinas nang hindi dumaraan sa local court. Hindi naman daw nila hinihiling na ipawalang sala siya ng Korte Suprema o tumakas sa pananagutan. Ang gusto lang daw nila ay dumaan muna sa legal na proseso. Alinsunod sa batas ng Pilipinas ang pag-aresto sa isang Pilipino. Kung hindi nagtatago si Senator Bato, nasaan ba siya ngayon? Sabi ng National Bureau of Investigation, may lead na raw sila sa posibleng kinaroroonan ng senador. Yun nga lang, tumanggi muna silang magbigay ng detalye. Buwelta naman ni NBI Director Melvin Matibag. There's somebody who is person that should be asked. Unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Pero nang tanungin ng media sa Senator Padilla kung nasaan si Senator Bato, tikom ang kanyang bibig. Ang alam ko, wala na siya dito sa amin. Oo. Pero sir, ngayon may hearing po. Siguro lahat ng legal, kasi yun naman ang hiningi namin sa resolusyon, di ba? Na lahat magawa ni Bato yung legal remedy. So, tama naman kung ano yung ginagawa ng abogado niya. Sir, kasama kayo ni Sen Bato sa 5th floor during that time po. Oo, nung nagkagulo. May video pa yun eh, umakyat kami. Ano sir, Kaya wala akong ma-share sa inyo tungkol sa nangyari doon. Ang alam ko lang, nung nabalitaan ko na may nagtutukan, bumaba ako, nakunan pa yun eh. Tinanong ko yung mga senador, kamusta ba kayo? Sa tanong naman na kung sasakyan nga ba niya ang gamit ni De La Rosa nang umalis siya ng Senado, matipid ang sagot ni Padilla. Antayin natin yung investigasyon. Sa gitna ng pagtatago ng senador, iginiit ng isa sa mga abogado ni De La Rosa na si Atty. Jimmy Bondoc na hinihintay nila ang pagsasilbi ng arrest warrant ng ICC. We are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Dadaan po sa proseso, no? Dadapan po sa proseso, sa PCTC and all that. Alam po niyo, I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Magbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.